At ang aking isi-share po sa inyo sa umagang ito, kinuha ko po doon sa team natin na keeping our focus on unity. Alam niyo mga kapatid, itong i-share ko sa inyo ngayong umaga, hindi lang ito basta pumasok sa akin, kundi ito po ay revelation ng ating Panginoon. Sapagkat nung ako po ay nanalangin, sabi ko, Lord, ano po ang gusto mong mensahe para sa amin? Ibigay mo po sa akin, sabi ko. Nung time na yon, nung pagkatulog ko, nanaginip po ako. Actually, 2 beses niya binigay. Doon sa unang panaginip ko, mag-isa ko. Sabi ko, nung mag-isa ako, hirap na hirap ako. Hanggang sa, nung hirap na hirap ako, napanaginipan ko po ang bawat isa sa atin, lahat ng kapatiran, na sinamahan ako. At gumaan po yung ginagawa ko. Pangalawa, may pupuntahan ako kasi, alam niyo po ang trabaho ko nasa field, may pupuntahan po ako. And then, sabi ko, magkano po yung special o arkila ng tricycle sa papuntang ganitong lugar? Sinabihan po ako, sabi ko, ang mahal, hindi ko kaya. Pagkasabi ko ng hindi ko kaya, maraming taong nagsidatingan at kaming lahat ay sumakay doon sa tricycle at gumaan po yung, lumiit yung pamasahe. Kaya sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, dapat unity. So sabi ko, ano ang title ko pag unity? Pag open ko po ng nakita ko, ng Facebook nakita ko, keeping our focus. Sabi ko, thank you Lord. Keeping our focus on unity. Sa nabasa ko po, o sa nasa liksik ko, sabi niya, unity in the Bible means spiritual oneness, harmony, and shared purpose among believers in Jesus Christ. So mayroon palang spiritual na pagkakaisa. Hindi lang basta ito po ay unity, kundi ito ay, kung pagdating sa church, mayroon tayong spiritual na pagkakaisa. Sabi ang oneness in Christ, believers are united with Christ and each other through faith, forming one spiritual body, kundi ito yung church, mga kapatid. Diba? Hindi lang basta ito ay unity na kailangan tayo ay, o isang samahan na sila ay nagkakasama. Kung hindi, pagdating sa church, mayroon tayong daw tinatawag na spiritual oneness. Spiritual na pagkakaisa. Kaya basahin natin ang ating teksto, sabi niya, sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 4, kaya bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng may karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain, at mapagpaunmanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Pagkakaisa mula sa Espiritu. Tayo'y nagkakaisa dahil sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Tandaan po natin, iisang katawan po tayo mga kapatid. At ang ulo natin ay si Kristo. At iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Kaya sinasabi dito, pagsikapan nating manatili ang pagkakaisa ninyo mula sa Espiritu. Kaya panatilihin natin yung pagkakaisa mga kapatid. Tandaan nyo po,
Kapag marami tayo, hindi tayo matitinag. Ano mang problema yan, anong sigalot sa buhay yan, anumang storm sa buhay yan, tandaan nyo po, kapag nagkaisa ang tao, kahit na anong tibay ng mga problemang iyan, pag may pagkakaisa, babagsak yan. Nung nagkaisa ang mga Israelita, nung inikot nila ang wall of Jericho, gaano katatag ang wall of Jericho, gaano ito kakapal. Dahil sa kanilang pagkakaisa, bumagsak ito. Mga kapatid, kung hindi mo susuportahan ang yung church, babagsak ang church nito. Pag walang unity ang isang church, kahit anong dami ng membro, babagsak. Pero pag may pagkakaisa, mga kapatid, mananatiling matatag ang isang simbahan sapagkat ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu na ibinigay sa atin. Na unity na yan, mga kapatid. Sabi niya pa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaan na mamagitan sa inyo, sa halip magkaisa kayo sa isip at layunin. Dapat tayo nagkakaisa, hindi tayo nag-aaway-away, hindi tayo nagbabagsakan. Walang traidor sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon sa umagang ito, pagkakaisa. Unity. Hindi lang lamang ito galing sa akin. Ito ay revelasyon ng Panginoon dahil nung hiningi ko ito, mga kapatid, totoo yung sinasabi nila, mahirap gumawa ng pangangaral. Bagamat kapag ibinigay ng Diyos yan, hindi ka mahihirapan. Isang upuan mo magagawa mo. Ibibigay ng lahat ng pangangailangan mong verses. Kahit ito'y malayo sa iyong pangunawa, pero kapag ibinigay ng Holy Spirit yan, siyang magtuturo sa iyo, mauunawaan mo. Amen. Bakit ko nasabi yan? Yung mga verses ko, mga kapatid, ang layo sa pangunawa ko. Pero nung ibinigay sa akin ng kaunawaan, naunawaan ko ito. At kapag may pagkakaisa sa isang simbahan, nan yung mga kapatid, unang puntos ko po, the work of the church will be effective. Totoo yun, mga kapatid. Magiging epektibo ang gawain sa church. Bakit walang hadlang? Bakit walang hadlang? Lahat nagtutulungan. Masaya na nagkakaisa ang bawat isa. Masaya ang bawat tao, ang bawat kapatiran na magtrabaho. Bakit? May unity. At ang unity na yan, hindi lang nanggaling sa atin yan. Yan ang ibinigay ng banal na espiritu sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin. Kaya ang unity na yan sa church, hindi lang basta-basta yan, mga kapatid, kaya panghawakan natin yan. Mahalin natin yung unity na ibinigay ng banal na espiritu sa atin. Hindi yan basta ibinigay ng sanlibutan o sa labas na unity na yan. Masasabi natin ang unity na ito ay banal sapagkat galing sa banal na espiritu. Sabi niya sa Acts chapter 2, verse 43 to 47. Tingnan niyo po, mga kapatid. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi sa lahat. Nakita niyo, mga kapatid, anong ginawa nila? Sila'y nagkaisa. Maganda yung pagsasamahan nila. Yung mga kanilang ari-arian ay pinag-isa nila para sa magandang bahagi o magandang kahihinatnan ng church. Alam niyo, mga kapatid, na may isang church o isang mga samahan
Nung pinagkabahabahagi, yun ang kwento doon, sinasabi nila, silang lahat ay nagbahabahagi ng kanilang ari-arian. Yung iba nag-loan sa bangko, yung iba ibininta ang lupa. And then pinagsama-sama nila. Alam niyo po, sila po ay matatag na Kristiyanong church ngayon. At nung nakita ko, hindi ko po sila tinataasa. Ini-encourage ko lamang ang bawat isa. Nung nakita ko, isa sila sa top 10 sa Asia na marami pong nagsisimba sa kanila. Mga kapatid, kung sila nakaya nila, sino ang Diyos nila? Iba ba yung Diyos natin sa Diyos nila? Hindi ko po sinasabi na ibinta nyo po ang ari-arian nyo. Ang nais ng banal na Espiritu, ang nais ng Diyos ngayon, magkaisa tayo. Para ang church, ang simbahan, ay magkaroon ng pag-aayos at umangat ito. Yung gawain dito, magiging magaan yan. Nung lumipat tayo mga kapatid, nagkaroon ng pagkakaisa. Lahat ng mga kapatiran nagbuhat. Lahat ng mga kapatiran nagbigay ng pledge. At tignan nyo po, ang ganda po ng ating church. At tiyak po ako, nalulugod po ang ating Panginoon. Bakit ko nasabi? Iba't ibang mga kapatiran, may mga bisita, alos lahat ng gawain natin, may mga bisita. Laging tagumpay ang ating gawain kapag may pagkakaisa. Diba po? Next verse po. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at piray ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Napakasarap pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Ini-encourage ang bawat isa, mga kapatid, na magkaroon tayo ng unity para ang lahat ay makakilos. Walang maghihirap sa church, mga kapatid. Tandaan niyo po yun. At higit sa lahat, ang church hindi kawawa. Ang gawain ng Panginoon hindi kawawa. Di ba mga kapatid, bakit nagkakaisa tayo? Tandaan po natin yan. Ang gawain na ito ay hindi sa atin. Lahat tayo dito ay lingkod ng Diyos. Walang nagpapataasan dito. Ang mga pastor, mga pastora na narito ay mapagkumbaba. Nagkakaisa, mga kapatid. Para mabigyan ng pangangaral ng salita ng Diyos ang bawat kapatiran para yung mga nanglulupaypay, mga maraming mga problema, suliranin sa buhay ay magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Eh, huwag nyo nang isipin, mga kapatid, na tayo ay tutulong. Tayo magkaisa. Tulungan natin ang ating church. Sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Sa pamamagitan ng paghikayat ng ating mga kasambahay, ng ating mga kaibigan. Sa pamamagitan niyan, mga kapatid, lalago ang church, dadami ang mananampalataya. At kapag dumami na ang mananampalataya, isa lang po ang mapaparangalan kundi ang Panginoon. At kapag naparangalan po ang ating Panginoon, malayang kikilos sa atin ang banal na Espiritu. At kapag ito ay nangyari, mga kapatid, tayo po ang makikinabang dyan. Bakit nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kapatid? Kapayapaan na hindi na ibibigay yan sa labas, kundi kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi yan mababayadan. Kaya sila nga, pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ipinamahagi sa iba. Dinalasin nila sa church. Sapagkat alam nila na kapag tayo ay nagkaroon ng unity at ibinigay yan sa church, mga kapatid, at lumago ang church, magkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi mababayadan ng pera. Yun ang pinakamasarap sa buhay. Mga kapatid, ako nung namatay yung kuya ko,
Hindi ako nagdamdam. Bakit? Alam ko andyan ang Panginoon, may purpose yan. Nung nagkasakit ako, sabi ko, Lord, pagalingin mo ko. Alam ko lahat tayo dumadanas ng mga problema. Di ba po, bagamat kapag andyan ang ating Panginoon, mga kapatid, tayo may sakit. Alam natin yan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Andyan siya lagi. Next verse po. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Tingnan mo yung pagkakaisa nila at sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, silang lahat ay nagkakaroon ng kaluguran sa kanilang puso. Next verse po. At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinaragdagan sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang nililigtas. Yan po ang magagawa ng unity, mga kapatid, sa isang church. Marami pong idadagdag ang ating Panginoon na mga kaluluwa. Kapag ginawa natin yan, sabi ko po sa inyo, andyan po ang banal na espiritu. Kikilos po yan sa ating kalagitnaan. Napakainam. Kaya sabi ko, Lord, bakit unity? Sabi ko, ang layo po ng mga nahahanap kong verse. Pero nung ipinaunawa sa akin to, naunawaan ko po. Kaya sabi ko, salamat, salamat. Acts chapter 4 verse 32. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili nila ang kanilang mga ariran kundi para sa lahat. Napakagandang pagkakaisa, mga kapatid, di ba po? Walang makasarili. Laging tumutulong sa bawat isa, sa bawat kapatiran. Di ba po? Sila nagkaisa sa puso't isipan. Naway ganun tayo. Alam ko ganun tayo dito, mga kapatid. Tayo'y nagkakaisa sa puso't isipan. Hindi mo inaangkin yung sayo lang. Kung hindi iniisip mo yung ibang kapatiran, ang kapakanan ng ibang kapatiran, ang kapakanan ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kaya tayo ay pumupunta sa labas, nag-street preaching para makabahagi tayo ng salita ng Diyos. At sa tulong ng ibang mga kapatiran na narito, na nagbibigay ng tithes and offering. Yung tulong na yan, yung mga ibinibigay natin yan, malaking tulong yan sa gawain ng ating Panginoon. Hindi natin pinapayaman ang ating mga pastor, kundi pinapayaman natin ang gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 4:16. At sa pamumuno niya, walang ibang tinutukoy dito, kundi ang Panginoong Hesus. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay. At ang bawat isa ay nagtutulungan at sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Salamat sa ating Panginoon. Next puntos po natin. Kung ating unang puntos ay the work of the church will effective. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. The Holy Spirit can move freely. Kapag may pagkakaisa, ang banal na espiritu sa ating kalagitnaan ay makakagalaw. Hindi siya nag-aalinlangan na pumunta. Hindi siya mag-aalinlangan na kumilos sa ating kalagitnaan. Di ba po?
Kasi may unity, may pagkakaisa ang bawat membro. Sila nagkakaisa sa puso't isipan. Walang kinikimkim na galit sa bawat isa. Hindi tinitignan ng isa, ang bawat isa sa atin na siya ay, kalaban. Kung hindi, kasama ko yan sa pananampalataya sa Diyos. Di ba po? Kaya, ang Holy Spirit can move freely. Sa Bible po, mga kapatid, wala po akong mahanap dyan. Na, sabi niya, yung Holy Spirit talaga, ang gusto ko kasi pag nangangaral ako, makikita ko na ang banal na Espiritu sa Bible na siya ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Yun yung hinahanap ko kapag ako naghahanap o nangangaral. Pero, sabi ko, bakit wala akong makita? Pero, ito mga kapatid, basahin natin sa Acts chapter 1, verse 4. Acts 2, verse 1 to 4. Sorry po. Sabi niya dito, pagdating ng araw ng festa ng Pentekostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, napuno nito ang buong bahay na kanilang kinaroroonan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa kanya-kanyang ibinigay sa kanila ng espiritu. Silang lahat ay nagkaisa, mga kapatid. Silang lahat, ang 12 disciple ay nagkaisa. Silang lahat po ay pumunta sa isang bahay at sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang panalangin, dumating sa kanilang kalagitnaan ang Holy Spirit. At silang lahat po ay, nagsalita ng iba't ibang wika. Ang lahat, ang bawat isa sa kanila, inapuspos ng Holy Spirit. Mga kapatid, magagawa natin yan. Dahil ang Diyos ng mga disciple ay Diyos natin. Kailanman hindi nagbago ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung noon napuspos sila, mga kapatid, magagawa ng ating banal na Espiritu, ng Diyos Espiritu na mapupuspos ka kapag ikaw ay mayroong pakikipag-isa sa church. Nagawa nila yun. Sila ay ordinaryong mga tao. Hindi sila santo, mga kapatid. Mga ordinaryong tao na lingkod ng Diyos. Ngayon, ikaw at ako ay lingkod ng Diyos. Kaya kang puspusin ng banal na Espiritu sa umagang ito. Magtiwala ka lang, makipagkaisa ka sa church. Huwag mong ibukod ang iyong sarili sa church na ito. Hindi ka kambing, tupa ka, kapatid. Tupa tayong lahat dito sa church na ito. Tayong lahat ay lingkod. Lingkod tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi po ako galit. Gusto ko palang ipagdiinan lang po ang nais iparating ng ating banal na Espiritu sa atin ng ating Diyos. Lahat tayo ay lingkod niya. Huwag mong ibukod ang sarili mo. Kung gusto mong makatanggap ng himala, kapatid, kung gusto mong gumaling, makapagkaisa ka sa gawain ng Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos. Yung miracle na hinihingi mo, yung kagalingan na hinihingi mo, lahat ng problema masusolve yan. Makapagkaisa ka sa church. Naisin natin sa ating puso. Ilagay natin, kung sila ay nagkakaisa sa puso't isipan, lahat tayo na narito. Magkaisa tayo sa puso't isipan. Ang church na ito itinatag ng Diyos. Kaya kapag nananalangin tayo, di ba? Ang Victory Church,
na ipinagkatiwala kay Pastor Sammy ay itinatag ng Diyos. Ginamit lamang ang Morris family. Ginamit lamang po sina Pastor Larry Neville. Pero sa totoo lang po, ang nagtatag nito ay ang Panginoon. Ang banal na espiritu niya ang nagtatag nito. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Magagawa ng banal na espiritu. Lahat tayo dito. Speaking of tongues, kung tayong lahat ay magpapakumbaba sa Kanya, kung tayong lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa puso at sa isipan. Acts 4:31. Pagkatapos nilang nanalangin, nayanig ang lugar kung saan sila nagkatipon. Lahat sila napuspos ng banal na espiritu at ipinahayag ng buong tapang ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mamayang altar call, yayanagin natin ang lugar na ito. Yayanagin natin ang lugar na ito sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang lahat ng narito ay mapupuspos. Magsasalita ka ng wika. At ipag-pray mo yan. Dahil hindi manggagaling sa akin yang kapatid. Hindi sa pamamagitan ko, magsasalita ka ng ibang wika, mga kapatid. Kung hindi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya mamaya pag altar call, pag sinabing magsitayo tayo at lumapit tayo dito, naisin mo, ipanalangin mo sa ating Panginoon sa banal na espiritu na ikaw ay puspusin niya para ikaw ay makapagsalita ng wika. Kapatid, huwag mong hadlangan ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagmamataas. Huwag mong hadlangan ang banal na espiritu sa mga problema mo na akala mo'y hindi mariresolve yan, mga kapatid. Alisin nyo yan. Ang ating pinaglilingkuran, ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tandaan nyo po, siya po yung lumalang ng mundo. Siya ang lumikha ng mundong ito. Kaya kung ikaw may problema, magpakumbaba ka. May sakit ka, magpakumbaba ka. Iluhod mo sa Panginoon. Iluhod mo, huwag kang matakot. Kung sila man, nayanig yung kanilang kinalalagyan, o kayang kinaroroonan, kung saan sila nagtitipon. Lahat sila yung nagkakaisa. Sa umagang ito, mga kapatid, magkaisa tayo. Mayayanig ang lugar na ito sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kapag ninais mo yan sa puso mo, alisin mo lahat ng karumihan, lahat ng mga nandyan na mga pagdadoubt, kapatid. Ang banal na espiritu ay kikilos sa atin. Amen? Acts chapter 2 verse 41 to 42. Napakaganda to, mga kapatid. Sabi niya, marami ang naniwala sa kanilang mensahe at nagpabautismo agad sa kanila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Marami ang nagpabaptize. Marami ang naniwala. 3,000, 3,000, mga kapatid. Ang sumampalataya. Bawat isa sa atin, kaya natin gawin yan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Huwag kang matakot. Baka ilalagay mo sa isipan mo na wala kang alam. Tandaan niyo, mga kapatid, ang banal na espiritu ang siyang magtuturo sa atin. He is our teacher, He is our comforter, mga kapatid. Ibinigay siya ng ating Panginoon para tayong lahat ay kanyang gabayan. Kahalili siya ng ating Panginoong Hesus. Di ba po? Kapatid, ako po'y naniniwala. Hindi lang 3,000 ang madadagdag sa atin. Sa pangalan ni Jesus of Nazareth. Bakit? Magagawa niya yan.
Bakit? Para sa Kanya to ang ating ginagawa. Hindi sa pangsarili natin, kundi para sa Diyos, kapatid. Magagawa natin lahat yan pag tayo'y magkaisa. Magagawa natin lahat yan kapag tayong lahat ay kikilos para sa gawain ng Panginoon, para sa ikakalago ng church. Kaya huwag ka nang magdalawang isip, kapatid. Mapupuspos tayo ng banal na Espiritu at magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Number 3 po tayo. Dito po tayo magtatapos. Nung una, sabi niya dito, the work of the church will be effective. Number 2, the Holy Spirit can move freely. Number 2. And number 3, the blessings will flow to the church. Naniniwala kayo doon? Na kapag kumilos ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, yung blessing magpo-flow sa church na ito. Sinong naniniwala doon? Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay naniniwala. Nagkakaisa, nagagawin ng ating Panginoon ang lahat ng Kanyang salita. The blessing will flow to the church. Ang pagpapala ay dadaloy sa church na ito. At hindi lang lamang sa church, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Diba po? Sabi niya sa Psalms 133, verse 1-3, napakagandang makita ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Kita niyo po, napakaganda. Napakainam. Hindi lang sa mata ng tao, magandang tignan ang mga mamamayan, ang mga lingkod ng Diyos na nagkakaisa. Di ba po, sinong nakakita dito na yung mga sundalo nakakita na nagdi-drill? Drilling po. Nagpapakita sila ng magandang kanilang moves. Di ba po, pag sinabi harap sa kaliwa, harap sa kanan, nagkakaisa sila. Pag nagdi-drill sila, nakikita nyo kung paano nila pinapaikot ang kanilang rifle, paano nila hinahagis. At tuwang-tuwa tayo. Wow, ang gagaling nila. Bakit? Nagkakaisa sila eh. Di ba? Pero mas mainam tignan yung mga anak ng Diyos na nagkakaisa. Di ba po? Napakagandang tingnan. At hindi lang yun, mga kapatid. Sa mata ng mga tao natutuwa. How much more pa kaya sa mata ng Diyos na nakikita niya ang kanyang mga anak na nagkakaisa, nagtutulungan ng gawain niya at pinapaganda ang gawain ng Panginoon, ang tahanan ng Panginoon, ang paglilingkod ng bawat isa sa Panginoon. Napakagandang tignan, mga kapatid. At ito na po yung sinasabi ko po, na ang blessing ay magpo-flow. Sa number 2 po, verse 2, ito'y parang mamahaling langis na binuo sa ulo ni Aaron na dumaloy sa kanyang balbas at kwelyo ng damit. So nakita nyo yung blessing. Mula sa ulo, dumaloy sa kanyang balbas hanggang kwelyo. Ganun po ang gagawin ng ating Panginoon. Mga kapatid, nung si Pastor Sam ay binilis ng Panginoon, talagang grabing blessing. Nakita nyo yung mga patutuo nila. Ni wala silang masakyan. Ni sa church na sila natutulog. Pero nakita nyo naman yung blessing ng Panginoon. Di ba po? Inaani na nila. So ganun din, mga kapatid. Nakita nyo rin yung mga patutuo ng mga pillars, ng mga pastor. Noong una, walang-wala sila. Di ba po? Pero tingnan nyo ngayon, pagdating natin sa Master Touch, wala nang maparkingan si Pastor Mario. Lahat po ng mga pastor, pillars, board of directors, may mga sasakyan na.
Si Pastor Jojo lang wala. Joke lang po yon, joke lang yan. Pero tingnan niyo yung blessing sa akin ha. May blessing sa akin si Lord. Biniro ko lang kayo nun. Para masyado tayong seryoso. Nung una, si Pastor Mario, nagpatotoo. Di ba po ngayon may sasakyan na? At hindi nyo ba alam mga kapatid, yung pagpapala mula sa ulo hanggang sa balbas at hanggang sa kwelyo ni Aaron, mga kapatid, mula kay Pastor Sammy, dadaloy ang pagpapala niya sa bawat isa na narito, na naglilingkod sa Diyos, na naniniwala at tumutulong ang nakikipag-isa sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, gusto nyo ba ng pagpapalang ganyan? Anong sikreto po? Unity. Magkaisa tayo. Huwag nating ilayo ang ating puso, ang ating isipan sa bawat isa. Huwag niyong ilayo ang inyong puso, ang inyong isipan sa church na ito. Tulad ng sinabi ko, ang church na ito ay itinayo ng Diyos. Hindi yan tinayo ni Pastor Mario. Hindi yan itinayo ng mga bawat pastor. Mga kapatid, nagkaisa tayo, ibinigay natin ang ating tithes and offering para lumago ang church. Di ba po? Yung natatanggap ng mga pastor, pagpapala po yan galing sa Diyos. Yung langis na binuhos kay Aaron mula ulo hanggang balbas hanggang sa kwelyo, pagpapala yan, nagpuplo yan mga kapatid, mula sa taas hanggang sa baba. Ganyang magpala ang ating Panginoon. At sabi ko po kanina mga kapatid, gusto nyo bang mayanig ang lugar nito? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ngayon, hinahamon ko po ang bawat isa. Tayo po tayo. At tayong lahat ay lumapit sa altar habang lumalapit po ang mga mamanunugtog natin.